Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titignan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn sa July 21, 2024, 6:16 p.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. So ito ay pangalawa ng full moon in Capricorn kasi last month, meron ding full moon in Capricorn but in a later degree, 1 degree. Ngayon, it's 29 degrees. So full power ito. Okay, so this reading will resonate more sa mga Virgo rising, okay? But if you are Virgo sun or Virgo moon, okay lang din, pwede rin ito mag-resonate sa inyo. So, Virgo, this is happening, itong full moon in Capricorn is happening in your 5th house of your creativity, dating, ayan, marami kasing ano yan, aspeto, and even your children. So, some of you, maaring i-reassess mo yung iyong dating game. Oo, or if you are in a relationship right now, pwedeng uh, i-ano mo, parang i-review mo siya na masaya ka ba sa situation mo with this person? Sa tingin mo ba may nag-grow sa inyong relationship? Sa tingin mo ba uh, may pagbabago, pag-unlad? Oo. So, yun yung mga i-consider mo ngayon. Some of you naman, maaring meron kayong libangan, no, hobby, na sa tingin nyo is hindi nyo na, parang wala na kayong gaanong interes. May mga ganon kasi na parang, ano lang, bugso ng damdamin na nakita nyo lang somewhere, let's say, na dumaan sa TikTok nyo, sa FYP nyo, or sa feed ninyo, sa internet. And then, naisip nyo, uy, interesting yun bibili nga ako noon. Ano ba yung mga painting-painting na ganyan? Tapos, noong una, excited ka, tapos biglang, after a few months, ayaw mo na. So, you might be reassessing kung worth it ba yung energy, effort, time na binibigay mo sa isa mong libangan. Kung talaga bang nakakatulong pa yun sa'yo or parang feeling mo, ano na siya, yung parang uh, chore na siya. Chore. Ibig sabihin is, nauobliga ka na. Kasi 'di ba ginagawa natin yung ating mga libangan para malibang tayo. Hindi naman siya dapat na lagi mong gagawin or kailangan mong gagawin kasi libangan nga eh, 'di ba? Oo. So, yung iba naman, pagdating nga sa relationship, maaring reassess mo yung connection mo with that person. Some of you naman, kung may anak na kayo, and yung anak nyo, ano na siya, yung parang adult na, no? 18 pataas. Tapos nakikita mo na mas gusto na niya na mag-explore ng buhay niya. Oo, so maaring meron kang i-let go na anak, no? Pwedeng aalis na siya sa bahay niyo to discover yung sarili niya, living alone, living independently. And actually mahirap 'yan for parents, no? Meron pang ano yan, tinatawag na separation anxiety, lalo na kung very, very close kayo. But that's part of our cycle sa buhay, no? There was a time also na nung ikaw bata pa, no? Ganong age, gusto mo rin na maramdaman na independent. Iba rin kasi yung feeling na walang nakikialam, 'di ba? May mga ganun yung mga Gen Zs ngayon, um, parang ayaw talaga nila na pinapakailaman sila. They are more independent, no? So, yung iba sa inyo, you are letting go of a child para sa independence niya. Of course, ito ay mga adult na, no? Na kaya na nila on their own. Yung iba naman, pwedeng letting go of them, ibig sabihin na alis lang sa poder ng bahay, no? Pero nagbo-board kasi ano siya, magsuschooling na, magka-college, 'di ba? Ganon. Okay? So, meron tong conjunction sa Pluto in Aquarius in your 6th house. So, 6th house is about your health, no? Yung kalusugan mo, maaring isa rin yan sa i-consider mo ngayon na ayusin, i-reassess, lalo na kung meron ka ng mga nararamdaman dyan, lalo na if you are in your midlife, no? Mga 30 plus or 40 plus, no?
Oo. So, you will be more healthier. Mas gusto mo ngayon na maging outgoing. Yung tipong mas active yung iyong mga gawain na libangan. Yung iba kasi libangan, nakaupo lang, pipainting, nagko-cross stitch or something. Yung iba, ang libangan nila is biking, hiking, running, yung mga ganun. So, I think yan yung mga babaguhin nyo. You want to be more active. Okay? Because meron tong positive aspects sa Uranus and Taurus in your ninth house, which is about exploration. You want to, expand your horizon, to go out more often, to meet new friends. Oo. And meron din tong positive aspects sa Neptune in your seventh house. So, some of you, pwedeng meron kayong romantic partner or someone who's very supportive of you, mahal sa buhay, na parang ano siya, na tumutulong rin sa'yo or nag inspire na, you have to go out and explore the world, hindi laging nasa bahay lang, malawak ang mundo, no, para i-explore. So, yung iba sa inyo, you will be convinced na, o nga naman, lalo na nagkakaedad na, no, yung mga ano dyan, nasa 40s na. Oo. So, regardless naman kung ano yung age ninyo, it's important na balance yung ating, ang life, no? Kung yung tinatawag nilang, ano, work and life balance. O, di ba? Ganon. So, let's see. What else? Virgo. You have the lovers. This is about commitment. So, yung iba naman sa inyo, no? I'm also seeing a relationship na nag-evolve into a higher level of commitment. Mm-mm. Siguro yung iba sa inyo, matagal na kayo nagsasama ng person mo, tapos na-realize nyo na, ano kaya, magpakasal na kayo. Yung ganon. So, pwedeng you are taking this relationship more seriously. You have the Three of Cups. Yes, you're going to enjoy more with friends, connections, meeting new connections. Four of Pentacles, the King of Pentacles. Yung iba sa inyo, maaring i-consider nyo ang pagtatrabaho or career business na mas kontrolado ninyo. Let's say work from home business or career. Okay? Dahil syempre kumbaga kung ganun ang ating setup, mas meron tayong freedom. Unlike kapag ikaw ay empleyado, you have to, mag-apply ka ng VL, leave of absences, para lang meron kang magawa ng mga ibang bagay outside of your work. Okay, so things are changing for you for the better. You have the Hanged Man. Nagkakaroon ka ng bagong perspective sa buhay. You are becoming more aware of yourself. I think mas lalo ka rin nagiging spiritual ngayon, na nagiging conscious ka sa needs mo. Hindi lang sa financial needs, relationship, but also yung soul level na need mo. Okay? So, with the King of Pentacles here, maaring meron sa inyo rito ang opportunity rin sa trabaho na magkaroon ng promotion, or maaring meron sa inyong ibibigay na leadership role sa trabaho. Or yung iba naman, business opportunities na kung saan mas magiging maunlad yung iyong negosyo. So, emotions are running high. Ayan. So, ito na, yung emotion na minsan ang hirap i-handle, lalo na you are letting go of something na, let's say, mahal mo sa buhay, kasi nililet go mo yun dahil para sa kabutihan nila. Like what I mentioned kanina, example, may anak ka na, gusto nang mag-explore ng sarili niya life, no? Na meron naman na siyang, adult na siya. So, ganun talaga. It is what it is. You and your loved ones are safe. Ayan. So, I think ito lang yung gusto nyong malaman, no? Kasi syempre, as parents, tapos you are letting go of your kids, you want to know kung magiging safe ba yung anak mo kung wala na siya sa poder mo at nag-explore ng kanyang buhay, diba? So, don't you worry, you and your loved ones are safe. So, ito naman daw, make time for self-love na rin. It's time to take care of yourself. Hindi lang to sa physical, no? Oo, mental, emotional, spiritual, na
hygiene, na pag-aalaga sa ating mga sarili. Kasi siyempre kapag ikaw ay masaya, 'di ba? Nagagawa mo yung gusto mo, naalagaan mo yung sarili mo. You have a lot of love to give. At mararamdaman niya ng mga tao sa paligid mo. So that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.